Misulod na ang simbahan sa gitawag nato panahon sa Kwaresma or seasons of Lent. Daghan nga mga pulong ang gigamit nato aron kini masabtan unsa man kining panahon nga gitawag nato nga Kwaresma. Gikan sa karaan nga pinulungan, Old English word, Lenten, no? Lenten. So, kani atong modern word, Lenten. Ang Old English ini siya is Lenten. So, ang Lenten, nagpasabot sa stretching of the days, no? Kanabang pag-inat sa mga adlaw. Unya, kini siya, gitawag kung Lenten, ang but ipasabot, referring to that time. Diba dunay 4 seasons. Referring to the season of spring. So, mahitabo ang Lenten time sa panahon sa springtime. Unya, mao na ang atong Kwaresma magsugod sa panahon sa Lenten. Sa ato, summertime ni nga sa panahona, sugod sa summertime. So, mao ni Lenten, springtime. Unsa may makita nato sa spring? Ang season nga una sa springtime is a so-called the winter time. Ang winter, mo ng panahon na nga everything is covered by snow. Sa ato, dili tayo kasi nati ni ana kay wa man tay snow dinhi. Kay duha ra man ta ka season, dry and wet. Sa uban nga mga part sa kalibutan, dunay 4 ka season. Sa panahon sa winter, ang tanang mga plants covered sa ice o sa snow. Kunya ang mga animals, mo patago sila sa ilang mga kuweba. Ang mga migratory birds, manago usab. Kini panahon na all covered. An experience of death. But pag-abot sa springtime, there is the so-called an experience of life. Kaya pag-abot ni ining gitawag nga springtime, mamuswak na ang mga bagong dahon sa mga tanom, ang mga umahan, daruhon o tamnan na o mga nagkalain-lain nga mga pananom, ang mga mananap nga nanago sa ilang mga kuweba, manggawas na, unya ang mga birds, magsalag na, ang mga migratory birds nga nanago, mubalik na sa ilang mga lugar, kay tawag springtime. In springtime, there is life. So, ang pagsaulog sa gitawag na tog Lent or Lenten time happens on springtime. Ngano, tungod kay gipasabot nato nga adunay kinabuhi. After the winter, ang springtime is the time of new life. Mo na nga, umato mo sa lain ng mga nasod nga na ay mga snow time. Pag human sa snow time, snow months, ang mga bagong tanom, ang mga tanom mo bago sa ilang mga dahon that symbolize new life, and that it happens in springtime. So kini di ay nga atong celebration sa Lenten time, celebration of forgiveness, celebration of dying, celebration of death from sin, and celebration of new life rising from death. Symbol of resurrection. Muna ang atong Lenten celebration will never end on death, but it ends on the celebration of new life. It ends on Easter, dili sa kamatayon. Kaya ang Lenten time, pausa di ay kapag celebrate sa pagdaog sa kinabuhi batok sa kamatayon. Una, Lenten na siya, muna sa ang springtime. Pila man kini kaadlaw nga atong saulugon. Ang kini nga Kwaresma panahon gikan sa Spanish words Quaresma, sa Latin Quadragesima, boti pasabot 40 ka mga adlaw. So sugod sa 40, sulod sa 40 ka adlaw, mao ni ang atong season of Lent. Unsay pagabuhaton nining 40 ka adlaw? Sa German minsan nga Fastenzeit, mag-fasting. Mao na nga sa simbahan aduna kitay
lagda aduna kitay balaod regla nga panahon sa Kwaresma, fast and abstinence. Kay kini ding panahon na sa German word Fastenzeit, abot ipasabot panahon sa pagpuasa, panahon sa pagpenitensya, panahon sa pag-abstinensya, panahon sa pagsakripisyo. Mauna nga niining panahon sa Kwaresma ang tanan iauhag nga mobalik sa Ginoo, mangumpisal, mangayog kapasayloan, ang tanan giauhag nga magpuasa labi na sa mga Biyernes. Sulod sa Kwaresma, we can stretch this practice sulod sa tuig. So, ang matag Biyernes, sulod sa Kwaresma, usa ka panahon sa puasa o abstinensya. Sakripisyo. Ngano magsakripisyo ta? Kay, ingon pa sa unang pagbasa, basin maluoy ang Dios kanato. Sa atong kinasing-kasing nga balansayon, maluoy ang Ginoo kanato. Mao na nga sa invitation sa gospel karon miingon ang atong Ginoo, ayaw gayud ninyo buhata ang inyong mga tulumanon sa relihiyon aron lamang makita sa mga tao. Gi-invite kita nga we do our practice. We enter into the season of Lent wholeheartedly. Dili lamang kita musulod kay mo'y naandan sa simbahang Katoliko, di lang kita magpabadlis kay mo'y naandan sa Katoliko, kundi kinasing-kasing nga pagbansay sa mga balansayon panahon sa Kwaresma. Dito sa probinsya na maingon, di ko magpabadlis kay di na ko makakaon og karne. Ang ato lang nga gikuan sa simbahan nga every Friday is abstinence and every Friday is fasting. Sakripisyo alang sa Ginoo. So mao ni ganindot kay mamalandong ta nga karong adlaw is a strict fasting and strict abstinence. Way kaon og karne. Bisag unsa nga mata nga karne, narabay maingon nga, pader ka ng manok, karne maghapon na. Pader ka ng kuan, ka ng pugo, karne gihapon na. Sa mangita rabay, ang pwede lang kaunon karon itlog. You can use oil in cooking, you can use egg in your meal, but avoid the flesh of animals. Mao ni abstinensya. Sakripisyo lang gud una. Kita bitaw, magsakripisyo man ta basta atong gusto, magsakripisyo gyud ta. Tanaw ha, even our own comfort sa atong pagtulog, supposed to be matulog man ta og kanang kuan. Sayo-sayo, kay that is for our good health. Pero tanaw, we sacrifice our good health kay matug tag alas 12 alauna. Nana sa bad effect sa ato sa good health nato. So kumaw ni tanaw na to nga makahimo ganito pagsakripisyo para sa tong kaugalingon? Sa Ginoo kaya, hindi ba natin kaya magsakripisyo for the Lord? So karon, wa pa mo kapamahaw no. Avoid, o say avoid meat. Kanang kuan pader, kanang sanay nga na, kanang suriso, o dyan na siya, meat gihapon na. Kanang kuan pader, kanang mitsado o kanang kuan na meat manggihapon na. Oy ayon pagbana may mga Katoliko ra mga badlungon bagi mga Katoliko no. Unya sus ang kanon nato karon, kanon nato fish, vegetables. So painomdom ha nga strict fasting and abstinence. Mangumpisal na po padero alba ko makatuman adto strict fasting. Ngano sa may purpose ani? Sige. Sa atong life, sige. There are times that we need to discipline ourselves. Baka bantay mo, sa atong kinabuhi, nagi time nga atong disiplinahon atong kaugalingon. Ngano di ay, kay kung di na to disiplin atong kaugalingon, kay taray alkansi. We need to discipline our likes to eat. Kanibitong atong gana ba? Sige, kaunta. At the end, after mga 40 years or 50 years, na nakadagang maintenance sa imong blood sugar, imong dihangkuan, atay, sa imong kidney, sa imong sa padya, uric acid, cholesterol. Nganuman, kay way pugong-pugong o kaon. Kung makakaon, to the max.
Ang fasting o ang abstinence nagtudlo ka nato nga kita maoy mo kontrol sa atong kaugalingon, dili kita maoy gikontrol sa atong kahilig mukaon. Tungod sa atong mga kahilig mukaon, unsa may nahitabo sa atong lawas, di super big, no? Murag Superman, super big na punta. O sa atong pagka super big, super rich. Unsa may super rich na to? Dato sa mga sakit na ang panakyuran, sakit na ang mga lapa-lapa, di na makatarong og lakaw, nganuman asa man nagikan for over intake of food, ngano kay why disiplina. So ang fasting is teaching us to discipline ourselves. Unya kining atong usa sa mga buluhaton is almsgiving. Ang almsgiving, kita nga usay mo balibad man ta, usay ka ng mga resistance man ta kay we justify our not giving. We justify. But the point of almsgiving at Lenten time and maybe the whole year round is kana bitong the Lord is teaching us to be generous. The Lord is teaching us to be kind to others. Nga naay nakinahanglan ang ato molingiw man ta nya, never mind basta nay ako wa na kinahanglan ako pinigamiton kanina. But when we give up something for the Lord, anong sabi ni Lord? Ibabalik yan sa iyo, siksik, liglig at umaapaw. Kaya if you are doing fasting, you do not eat one full meal today and every Friday. Unya pagkahuman kanang imong budget for that is sacrifice for others. Give that to the poor, and that is meaningful for them. Pagkatapos, lisod man nga atong ihatag ang budget na ko sa usa ka kan-anan 150 baya pa dir, dako naman ni. You will need to pray. So, you need to pray, Lord, make me able to let go of this 150 of this budget for my one full meal today for life, to give life to other people. So mo na nga sa panahon sa Kwaresma, mo ning mga balansayon. Aya kana bitong pagtabang. Kung sa may imong itabang, katong imong itong wala nimo gikamit nga budget, itabang unya lisod man mo tabang, resistant man ta pag-ampo. So we have to pray, we have to be generous to others, and we do fasting and abstinence to control ourselves. Unya, kini siya, kining musugod man ta sa Kwaresma sa panahon sa pagpamadlis sa atong mga agtang. Napot ipasabot nga bisan unsa nimo kalaksot, bisan unsa kaitom sa imong sala, God's love can purify you. God can transform you into a new being. Mo na nga ang abo gikan sa lukay, laksot na tan-aon. Sa una ka na pagbendisyon sa lukay, pagkagwapa sa imong lukay. Nindot ang color, nindot ang forma, pagkauga sa imong lukay, laksot na. Buti pa sabot nga, ang tao gibuhat sa Dios sama kaniya, beautiful and handsome, why sala? But because of the presence of sin in us, nahimutang laksot. O sa atong pagkalaksot, ang lukay gisunog, nahimong abo. Buti pa sabot nga sa imong pagkalaksot tungod sa sala, God's love can purify you and can make you beautiful and can make you something new. Mao na nga new life in Christ ang atong gi-celebrate panahon sa Kwaresma, because Kwaresma does not end at death, but it ends didto sa gitawag natong bag-ong kinabuhi pagkabanhaw sa Ginoo.